Pag-usapan po natin itong 8 very deadly at serious na mga sakit. Tinatawag ko nga itong mga tridor na sakit na bumibigla na lang. Kadalasan, hindi alam to ng tao, bigla na lang darating yung mga sakit kasi nga walang sintomas sa una. So, pinili ko itong 8 na halos walang sintomas. Pag nalaman mo, serious na. Hopefully, pag aware tayo dito sa 8 deadly disease, ay baka maagapan natin. Baka meron kayong ganitong senyales na sabihin natin, uy, may ganitong symptom, may edad na. Baka kailangan na magpa-check agad sa doktor. 1 out of 8. Number 1, ewan ko kung narinig nyo na to, aortic aneurysm. Abdominal aortic aneurysm. Okay? Meron tayong aorta. Okay? Mula sa puso, mayroong pinakamalaking ugat aorta. Bababa yan, magiging thoracic aorta. Tapos pagbaba sa tiyan, medyo malaki yan eh. Mga 3 cm yan eh. So, abdominal aorta. Ngayon, dapat ganito ang hugis niya, payat lang. May pagkakataon, lumolobo siya, nag-aneurysm. Walang sintomas to. Ang tawag nila dito, time bomb. Time bomb. Ticking time bomb. Bakit nagtitik? Pumupulso yan eh. Bawat tibok ng puso, baba ng baba yung dugo dito, palaki ng palaki. So, anytime, pag palaki yan ng palaki, mapupunit yan. Pag napunit yan, tatagos, lalabas yung dugo, mamatay yung pasyente. Bigla. Within minutes to, ubos. So, ang problema dito, kadalasan, walang symptom. Hindi mo mararamdaman. The only thing na pwede mo malaman ay, pag hinawakan yung tiyan, minsan malakas ang pulso. Pero kung mataba ka, hindi mo rin mararamdaman to. Okay? Pag na-ultrasound, pero hahanapin pa to, i-ultrasound yung abdominal aorta, pwede makita. Okay? So, mararamdaman mo lang kung sumasakit yung tiyan, pero medyo late na yan. Pag sumakit, dapat malaki na siya. Okay? Magagawa lang natin, bakit lumalaki? Unang-una, risk factors. Baka super high blood siya. Pwede yan. Nagkakaedad, naninigarillos, diabetes, nakakasira din ng ugat. Baka may lahi ng ganitong abdominal aneurysm. Delikado po yan. Okay? Pag nahuli to, mahuhuli lang yan kung may sobrang sakit ang tiyan, so medyo late na yon. Tapos pag nahuli nga natin, may operation gagawin. Mga TCVS, thoracic surgeon, nilalagyan nila ng graft. Major operation, pero parang walang choice eh. Lalo na pag malapit na mapunit. Paano tayo iiwas, di ba? Ako, wala naman tayo pera pang check-up eh. Paano tayo iiwas? Tigil sigarilyo. Okay? Control ang blood pressure kasi pag mataas hindi maganda. Huwag din ma-aksidente, car accident, masuntok, mabangga yung tiyan, baka mapunit, di ba? Minsan nagiging cause din yun. So, actually, yung mga prevention tips natin, halos pare-pareho dito sa 8 sakit. Kung susundin nyo yung mga prevention tips, maayos na pagkain, tigil sigarilyo, mapiprevent natin itong 8 na very deadly. Kasi nga walang sintomas eh. Late. So, yan na number 1. Abdominal aortic aneurysm. Number 2, brain aneurysm. Kung yung abdominal aneurysm malaki, pag lumalaki yun, parang 4 cm, delikado yun eh, sa tiyan. Ito naman, sa utak. Itong brain aneurysm, maliit lang yan. Maliit lang yan sa utak. Ito, baka narinig nyo na to. Maraming artista, napapabalita, na bigla na lang pumanaw. Sumakit lang ang ulo, ng ilang oras, biglang hindi na gumising. Brain aneurysm. Very common to. Ang problema dito sa brain aneurysm, pwede siya mamana. So, wala talagang kasalanan, namana mo sa kamag-anak mo. At kung nag-uumpisa pa lang siya, hindi mo ma-check. Paano mo ma-check sa ulo? Hindi ka naman magpapa-CT scan at MRI kung wala ka naman nararamdaman. So, magkakaroon lang siya ng sintomas pag malapit na siya pumutok. Kung kailan na siya dumudugo, kung kailan na siya napupunit, doon pa lang sasakit ang ulo, doon pa lang lalabo ang mata, doon pa lang magkokonvulsyon,
Doon pa lang titigas dito sa leeg, pag may dugo na lumalabas. Pero sa umpisa, hindi mo mahuhuli. Kaya nga tridor na sakit eh. Paano siya mahuhuli kung may lahi kayo nito? Tapos, headache eh. Lahat naman tayo may headache eh. Pero yung sakit ng ulo na feeling mo laging paulit-ulit o parang masakit siyang kakaiba, wala namang masama kung may headache kayo na pabalik-balik, pa-check tayo sa neurologist, neuro-brain specialist. Eh. So, pag medyo may duda siya na baka iiba na yun, papa-MRI ka, papa-CT scan, baka mahuli itong brain aneurysm. Pag nahuli yan, inooperahan at life-saving. Pag naoperahan ka na maaga, buhay ang pasyente. Pag hindi naoperahan, delikado. Umaatake din to pag nagkakaedad, nagkaka-high blood, kasi nga mas mataas yung pressure. O na-stress, nagalit, umiiri, pwede rin. Yan, risk factors ng brain aneurysm, high blood, alak, smoking, drug abuse, o bawal, brain injury. Yan. Number 3 na deadly disease, sinali ko to, colon cancer. Bakit siya deadly? Wala kasing sintomas eh. Ito yung mga colon cancer, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Pag nag-uumpisa pa lang ang tumor o bukol, eh, walang sintomas. Magkakasintomas lang siya just in case malaki na dudugo. Pero kahit dumugo, iisipin natin baka almoranas lang. So, mahirap pa rin. Magkakasintomas siya kung sobra na siya laki, napipigilan na niya yung pagdumi mo. Lumiliit na dumi mo o may dugo na sa dumi mo. Na magdududa ka na, kailangan na mag-colonoscopy. Pero otherwise, hindi mo mahuhuli. Sasakit ang tiyan, sa umpisa, hindi sasakit eh, maliit eh. Hindi mo mamamalayan. Parang may bukol ka dito, o dito kita mo. Pero kung may bukol sa colon, hindi mo makikita, hindi mo maramdaman eh. Yan ang problem eh. Kaya yung iba gusto colonoscopy para i-check up, pero mahal naman. Hindi naman natin kaya ipa-check kung walang pera. So, pag may pagdurugo, siguro papacheck tayo sa surgeon para sigurado. Pero meron namang prevention tips eh. Di ba? Ano ba nagkokos nito? May lahi ng cancer. Yan, ingat tayo. Mahilig sa karne. Okay? Puro meat ang kinakain, higher risk. Kaya nga para makaiwas dito, kailangan 2 hanggang 3 tasa na gulay at prutas araw-araw. Okay, 2 tasang gulay, parang ganun karami. Pati prutas din, 2 tasa every day. Mas maganda rin po hindi constipated. Kasi pag constipated tayo, dudumi lang tayo every 3 to 4 days. Minsan naiimbak yung dumi, hindi mo masabi. Diba? Possible din eh. Mas gusto mo regular ang pagdumi. Tsaka iwas din sa mga pagkain, yung mga laman loob, yung mga maduduming pagkain, diba, na hindi naman ganun ka-healthy. High fiber kailangan. Number 4, deadly disease. I think alam nyo na to, breast cancer naman sa babae. Ito talaga deadly siya. Okay, lalo na sa Pilipinas, napakaraming may breast cancer sa atin, around 10%. Mas marami may breast cancer sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Bakit? Hindi natin alam bakit 10% ang breast cancer natin dito. Pwede sa pagkain natin. Naisip ko lang baka yung quality ng pagkain natin hindi maganda. Mahal ang gulay, mahal ang prutas, puro na lang maalat na isda, puro na lang karne, puro na lang kanin, puro na lang toyo, patis, yun na lang kinakain natin. Baka air pollution, baka nasa lahi, hindi natin masabi. Kaya baka mas stress, mas overweight, lahat yan nagkakos, pwede mag-cause ng breast cancer. Risk factor siya. Okay, so tigil sigarilyo, tigil alak, mas maraming gulay at prutas kinakain, keep your weight down. Ngayon, wala ring sintomas to. Yung iba nga may bukol na, hindi mamamalayan. Malalaman na lang kumalat na. Kasi oras na kumalat yung breast cancer, wala na sa breast, kumalat na, mahirap na habulin. So, kinakapa yung breast every month. O may nakapa kayo kahit kasing laki ng monggo. Monggo lang. O, hindi na holen.
Pag Holland, malaki na yon. Sa kilikili o dito sa breast, papacheck agad tayo sa surgeon or sa OB-GYN ninyo, papa-mammogram, papa-ultrasound. Kung duda sila na baka cancer, pinapatanggal agad. So, minomonitor po ito. Mabilis kumalat itong breast cancer. Very deadly. I'm sure meron kayong kamag-anak. So nakakatakot. Kaya nga sinabi ko, Tridor tumasakay, bigla na lang eh. Hindi mo mamamalayan eh. Diba? Pero yung mga prevention tips, pareho rin. Tigil sigarilyo, magpapaka-stress, mag-exercise palagi. Pag lalaki naman, ang kalaban namin, prostate cancer. Okay? Kasi sa breast cancer sa lalaki, medyo hindi ganun kadami. Prostate. Sa prostate cancer, maraming lalaki nagkaka-prostate cancer, hindi siya ganun kabilis kumalat. So, medyo okay siya na pag na-discover mo yung prostate cancer, usually mahahabol mo pa. Kaya marami nakaka-survive nito. Pero, wala rin ganong sintomas. Diba? Kasi lahat ng lalaki naman, mahina ang pag-ihi, hirap na umihi pag edad 50, 60. Karamihan naman ng lalaki, lalaki talaga ang prostate. Diba? Pag iihi, hirap na. Oh. Pero hindi mo alam kung lumalaki ba prostate mo or prostate cancer na eh. Yan ang problem. Unless papa-ultrasound mo, papa-check. Diba? So, pag may problema sa pag-ihi, pwede malaki lang ang prostate, may gamot dyan. Or, ang kinakatakot natin, prostate cancer. Itong back pain, lahat naman nagkaka-back pain. So, ang kinakatakot natin, yung prostate cancer na kumalat sa buto, kaya nag-back pain. So, mahirap malaman. Okay? So, kaya nga siya deadly disease. So, siguro pag senior na, mas magpapacheck na kasi nga higher risk na for prostate cancer. Paano iiwas? Iwas din sa karne, sa beef, sa karne. Yan ang turo ng urologist ko. High-fat foods, karne, processed meat, hotdog, mga ham, lahat yan bawas. Okay? Gulay at prutas talaga ang maganda sa prostate cancer. More exercise, pwede rin. Huwag rin matagal nakaupo. Minsan, hindi naman talaga risk factor, pero ayaw mong lagi rin nakaupo. Tigil sigarilyo, be active. Number 6 out of 8 deadly disease, diabetes. Diabetes kasi sa umpisa, wala ring sintomas eh. Tsaka ang daming nagkaka-diabetes ngayon. Ang daming komplikasyon ng diabetes sa puso, sa paa, namamanhid kamay, sa utak. Delikado siya kasi sa umpisa, halos walang sign. Unless papacheck mo blood sugar mo. Lagi ka nauuhaw, minsan namamayat, laging gutom, ihi ng ihi. Yung mga late sign na nilalanggam yung ihi, o yung kamay namamanhid, lumalabo yung mga mata, impotent, mahina na sa sex dahil sa diabetes, medyo late sign na yun. Late sign. Yung early sign is ganito. So, papacheck ang blood sugar. Okay? Siguro at least every 6 months, every year. Number 7, depression. Okay? Dati, hindi to ganun ka-deadly. Pero ngayon, with social media, ang dami na di-depress. Lalaki at babae. At syempre, pag may nabalitaan kayo na tao, wala pang 30s, biglang pumanaw na lang, pag titingnan mo yung cause of death, kadalasan depression. Okay? So, dapat maayos natin ito. Usually, sa social media, naiinggit sa mga... Siyempre, nakikita mo, ba't yung iba may bahay, may kotse, maayos lahat. Bakit ako? Pangit yung buhay ko, malulungkot ka na, kung ano na napapasok sa isip natin. Ayan, nag-alcohol abuse, wala ng energy, kung ano na naiisip na masasama, may galit, helpless, dinadaan sa pagkain, di na kinakausap ang pamilya, umiiwas na, wala nang gana mabuhay, wala nang gana gumising, lahat yan, early sign of depression palala. Dapat maayos. Ito kaya naman talaga malabanan. Pwede sa psychiatrist, pwede sa counselor, kung bata pa sa guidance counselor. Lastly, high blood. Diba? High blood talaga pinaka-tridor na sakit kasi marami tumataas ang blood pressure, hindi nila alam. Okay, sabihin nila, wala namang masakit sa ulo ko. Pero pag chinek mo ang blood pressure nila,
napakataas. 180, 170 ang blood pressure, hindi nila alam. Parang walking time bomb din yan. Kasi pag sobra taas ang blood pressure, anytime pwede pumutok sa ulo. Diba? Pwede ka ma-stroke, pwede ka ma-heart attack, kahit wala nga aneurysm, basta sobrang high blood. May ibang tao, pag umabot ng 200 yung blood pressure, doon na puputok. Tsaka pag nagkakaedad, syempre mas marupok na yung ugat natin, mas prone na ma-stroke. Iwas sa sakit sa puso at high blood, syempre exercise, kailangan uminom ng gamot kung talagang mataas ang blood pressure. Low-fat diet, mas healthy. Tigil sigarilyo, tigil alak. Sabi nga natin, ano ba tong best doctors Tulad na sinabi ko, para dito sa 8 deadly disease, inom ng maraming tubig. Malaking tulong. 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Meron pong pag-aaral yan. Sa kidney, sa iba pa, may tulong. Relax lang, rest lang. Dapat hindi lang physically rested, mentally rested. Healthy eating, stretching, exercise, pampasaya, good posture, magpapaaraw, tumingin ng magandang tanawin, count your blessings, 'di ba? Maging masaya kahit maliit ang sweldo, maliit ang pera, kasi yung outlook ang mahalaga. Kita mo yung maraming mayayaman na sakit ng ulo, 'di ba? Tamang pagkain, pagmamahal sa sarili, at dapat mababait yung mga kaibigan para laging masaya. Sana po nakatulong tong video natin. Kung meron kayong duda na baka meron tayo nitong 8 na deadly disease, ay magpa-check up po tayo sa inyong mga doktor. Check ang blood pressure, check ang blood sugar, at itong mga test. Salamat po.